Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 476, Amazing Changes. Sa pagtingin sa binibini na nakayuko sa kama at nanginginig, ang puso ni Xingju ay napuno ng asim. Hanggang ngayon, ginamit na ni Xingju ang lahat ng uri ng paraan upang subukan at makipag-usap sa dalaga dahil alam ni Xingju na talagang normal ang mental state ng dalaga. Kaya lang hindi siya makatali, at nagkaroon siya ng takot at pagbabantay kay Xingju. Ngunit ang dahilan kung bakit walang magawa si Xingju ay, hindi banggitin ang pakikipag-usap sa kanya, mula umpisa hanggang katapusan, hindi kailanman tiningnan ng dalaga si Xingju. Sa halip, patuloy niyang sinabi, huwag mo akong saktan, wala akong alam. Kung sinabing pumunta sila rito para pilitin kang magtanong tungkol sa Lee residence, ano ang pinilit nilang gawin noon? Ang puso ni Xingju ay napuno ng pagdududa. Gustong-gusto niyang malaman kung ano ang naranasan ng dalaga noon. Lord Xingju. Habang iniisip ni Xingju ang nakaraan ng dalaga, biglang bumukas ang mahigpit na saradong bakal na pinto ng Spirit Formation. Pagkatapos, personal na dinala ni Lei Xing ang isang plato ng masasarap na pagkain at isang plato ng katanji tanging merienda at inilagay ang mga ito sa harap ni Xingju. Salamat, Senior Lei Xing. Gabi na, magpahinga na kayong lahat. Sa pagtingin kay Lei Xing sa harap niya pati na rin sa mga sundalo sa labas ng bakal na pinto ng Spirit Formation, alam ni Xingju na si Lei Xing at ang iba ay hindi pa nakakalayo kahit kalahating hakbang. Naghihintay lang sila sa labas ng pinto. Lord Xingju, maaari bang dito ka na matulog ngayong gabi? Tanong ni Lei Xing na may kaunting pagtataka. Ang babaeng ito, sa kanyang kasalukuyang estado, ay hindi pinapayagan na hawakan siya ng sinuman. Kaya, maaari ko lamang manatili at samahan siya. Ganoon din kahit saan ako matulog. Dati, noong nagkukultivate ako, hindi naman sa gubat o kuweba ang tulog ko. Tumiti si Xingju at sinabi, kung ganoon ay aalis na ako. Nang makita iyon, maaari lamang umalis si Lei Xing at ang iba pa. Ngunit alam ni Xingju na hindi talaga sila aalis, at alam din niya na kahit paano niya hikayatin sila, hindi sila aalis. Kaya, hindi na lang sinubukan ni Xingju na hikayatin sila. Hindi ka ba nagugutom? Gusto mo bang kumain? Napakasarap nito. Kinuha ni Xingju ang isang maganda at masarap na dessert at iwinagayway ito sa harap ng dalaga. Sa kasiyahan ni Xingju, bagamat hindi lumapit ang dalaga, itinoon niya ang kanyang tingin sa dessert sa ibaba ng Xingju. Pagkatapos ng palihim na sulyap ay mabilis niyang iniwas ang tingin. Ipinakita nito na talagang interesado ang dalaga sa dessert. Sige, makakain ka kapag nakaramdam ka ng gutom. Nang makita ito, inilagay ni Xingju ang plato ng mga panghimagas sa harap ng kama ng batang babae. Matapos niyang maubos ang plato ng masasarap na pagkain ay humiga siya sa sulok ng selda at nagkunwaring natutulog. Iyon ay dahil alam ni Xingju na gustong kainin ng dalaga ang mga dessert na iyon, ngunit natatakot siya kay Xingju, kaya hindi siya nang ahas na kainin ang mga ito. Sa oras na ito, ang pagpapanggap na natutulog ay ang pinakamahusay na paraan upang pabayaan ang dalaga. Kuho. Ang husay ni Xingju sa pagpapanggap na tulog ay top-notch. Masasabing naabot na niya ang sukdulan ng pagiging perpekto, kaya mahirap sabihin kung nagsisinungaling siya o hindi. Gayunpaman, huwag tingnan kung paano nakapikit ang kanyang mga mata, na para bang siya ay talagang natutulog. Napuno ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ang buong selda, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat sa selda na ito. Gaya ng inaasahan, matapos humilik sandali si Xingju, tumigil sa panginginig ang katawan ng dalaga. Matapos makumpirma na si Xingju ay talagang tulog, tahimik niyang kinuha ang isang piraso ng dessert at maingat na nginuya ito habang nakatitig kay Xingju. Maingat siyang kumain, ngunit siya ay isang malaking kainan. Ang buong plato ng dessert ay natapos niya. Nang matapos ang mga dessert, marahil ay dahil sa nakita niyang si Xingju ay talagang natutulog at walang balak na saktan siya, ang bantay ng dalaga ay ibinaba at siya ay talagang nakatulog. Kinaumagahan, nang muling imulat ng dalaga ang kanyang mga mata, laking gulat niya nang makitang nakatakip ang kanyang katawan ng makapal na kumot. Bukod dito, ang plato sa harap ng kama na dapat ay walang laman ay napuno na ngayon ng lahat ng uri ng dessert. Higit sa lahat, sa selda na dapat ay wala ng buhay, maraming magagandang bulaklak at halaman. Napuno ng halimuyak ng mga bulaklak ang buong selda, na naging dahilan upang makaramdam ng higit na kalmado ang napakahiyang dalaga. Muli niyang tiningnan si Xingju, na nakahiga sa sulok at nakaharap sa kanya ang likod, mahimbing na natutulog. Sa sandaling ito, may bakas ng kahinahunan sa kanyang pulang dugo na mga mata at isang kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha. Bumaba siya sa kama. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtipto, bagamat maingat pa rin siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, siya ay higit na mapagbigay. Inilipat niya ang kanyang maliit na ilong sa napakarilag na mga bulaklak at nilalanghap ang halimuyak ng malapitan. Tsaka mas lalong sumikat ang ngiti sa mukha niya. Halata na natural ang pagmamahal ng isang binibini sa mga bulaklak. Gayunpaman, habang hinahangaan ng dalaga ang mga bulaklak sa lupa, bigla niyang napagtanto na may salamin sa pagitan ng dalawang kaldero ng mga bulaklak. Matapos makita ang salamin, ang unang reaksyon ng dalaga ay ang likas na paglayo, at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Gayunpaman, nang ialis na ng dalaga ang kanyang tingin sa salamin, agad siyang natigilan. Ito ay dahil sa sandaling ito, nakita niya ang isang napakagandang babae sa salamin, kahit sa kanyang mga mata.
Ako ito. Hindi makapaniwala ang dalaga. Patuloy niyang isinubsob ang kanyang mukha sa harap ng salamin, at unti-unti, napagtanto niya na ang babae sa salamin ay ang kanyang sarili. Matapos kumpirmahin ang lahat ng ito, ang pagkamangha ng dalaga ay unti-unting napalitan ng saya, at pagkatapos ay lubos na kaligayahan. Mula sa pansamantalang paghimas sa kanyang mukha, nagsimula siyang umikot at sumayaw sa harap ng salamin. Sa sobrang saya niya ay tumawa siya ng malakas. Ang matamis na halakhak na iyon ay parang wind chime na tinatangay ng malamig na simoy ng hangin, napakasarap sa pandinig. Kaharap ang gayong binibini, si Xingju, na may sensinang inayos ang lahat, ay maaari lamang magpatuloy sa pagpapanggap na tulog. Ito ay dahil hindi niya kayang sirain ang magandang kalooban ng dalaga sa mga sandaling ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, napakasaya niya sa kanyang puso. Kahit papaano, naramdaman niyang kinalas na niya ang buhol sa puso ng dalaga. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Xingju na papalapit sa kanya ang dalaga. Tila nag-iingat ang dalaga, ngunit papalapit na talaga siya. Habang hinuhulaan ni Xingju kung ano ang gustong gawin ng dalaga, naramdaman niya na talagang natatakpan ng makapal na kumot ang kanyang katawan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ito na talaga ang kumot na nakatakip sa dalaga. Ikaw ay gising. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Xingju ay nang muli niyang tingnan ang dalagang nasa harapan niya, bagamat may bakas pa rin ng takot sa pulang dugong mga mata ng dalaga, sa pagkakataong ito, hindi lamang tumingin ang dalaga. Direkta sa kanya, ngunit talagang kinausap din siya. Gutom ka na ba? Maaari kang magkaroon ng mga merienda na ito. Nang makitang si Xingju ay nakatingin lamang sa kanya na may mahinang ngiti, tila nakaramdam ng pagkailang ang dalaga. Mabilis siyang tumalikod at kinuha ang plato ng merienda sa kama at inilagay ito sa harap ni Xingju. Habang nagsasalita siya, kinuha niya talaga ang isang piraso ng merienda at gustong ilagay ito sa bibig ni Xingju. Gayunpaman, tulad ng ginawa niya, nagmamadali niyang ibinalik ang merienda sa kanyang kamay sa plato na parabang natatakot siya. Paumanhin, paumanhin. Pagkatapos, ang dalaga ay talagang tumayo ng 10 talampakan ang layo mula kay Xingju at humingi ng tawad. Sa pagtingin sa kanyang kulay rosas na mukha, alam ni Xingju na sa pagkakataong ito, ang dalaga ay hindi natatakot, ngunit nahihiya. Kakaiba ang personalidad ng babaeng ito. Ngunit ang mabilis mong maibaba ang iyong pagbabantay sa akin, hindi iyon sa inaasahan ko. Nang makitang ganito ang dalaga, bagamat nakaramdam din ng kakaiba si Xingju, tuwang-tuwa pa rin siya. Ano ang iyong pangalan? Bahagyang ipinikit ni Xingju ang kanyang mga mata at nagtanong na may banayad ng ngiti. Wala akong pangalan. Nahihiyang lumingon ang dalaga, at nang makita niya ang maliwanag ng ngiti ni Xingju, talagang nawala ang kanyang pagkamahiyain. Wala kang pangalan. At paano ang iyong pamilya? Pagkatapos marinig ang mga salita ng binibini, natigilan si Xingju noong una, pagkatapos ay nagtanong muli. Wala rin akong pamilya. Napakasimple ng sagot ng dalaga, ngunit sa kanyang kumikislap na mga mata, nakikita pa rin ni Xingju ang kalungkutan sa puso ng dalaga, talagang natahimik si Xingju. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, natatakot siya na ang mga salita niya ay maghahatid sa hindi masayang nakaraan ng dalaga. Pwede ba kitang maging pamilya? Ngunit nagulat si Xingju, ang dalaga ay talagang nagkusa na kausapin siya at hiniling pa na maging pamilya niya ito. Pwede ba kitang maging pamilya? Sa pagtingin sa mapurol na ekspresyon ni Xingju, mahigpit na hinawakan ng mga kamay ng dalaga ang kanyang mga punit-punit na damit, na parabang nakagawa siya ng isang malaking desisyon, at muling nagsalita na may bahagyang nanginginig na boses. Siyempre, pwede ba kitang maging brother? Sa sandaling ito, sa wakas ay naniwala si Xingju sa kanyang pandinig. Talagang pumayag si Xingju sa kanya, tila medyo hindi makapaniwala ang dalaga at muling nagtanong. Siyempre, nangangako ako sa langit. Itinaas ni Xingju ang kanyang kanang kamay at same time na nanumpa. Kung ganoon, pwede mo ba akong bigyan ng pangalan? Nang makita si Xingju na ganito, ang dalaga ay tila napakasaya, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Okay, kung gayon mayroon kang anumang bagay na pinakagusto mo. Biglang tumayo si Xingju, naglakad siya sa harap ng binibini at nakangiting nagtanong. Gusto ko ng dugo. Nang marinig ang tanong ni Xingju, talagang itinaas ng dalaga ang kanyang maliit na mukha sa sobrang abnormal na paraan, at tumingin ng diretso kay Xingju. At sa inosenteng mukha na iyon, may isang bagay talaga na hindi dapat pag-aari niya, iyon ay talagang pagtitiwala. Dugo. Matapos marinig ang sagot ng dalaga, nabigla si Xingju, na parabang ang mga patong-patong na alon sa kanyang puso, na patuloy na umaalon. Hindi niya maintindihan, bakit magkakagusto sa dugo ang gayong dalaga. Parang dugo, ano ang ibig sabihin noon? Talagang naisip ni Xingju ang uhaw sa dugo na babaeng Diablo, at higit pa sa libu-libong angkan sa Lee residents na namatay sa paraang sinipsip ng tuyo ang kanilang dugo, at iniugnay pa ang pagkamatay ng mga angkan ng Lee residents sa itong inosenteng binibini sa kanyang harapan. Anong problema? Nang makitang medyo nagambala si Xingju, kinusot-kurap talaga ng dalaga ang kanyang malalaking mata na namumula sa dugo, mukhang inosente, na parang hindi niya maintindihan kung bakit labis na nabigla si Xingju. Hehe, wala lang, tingnan mo, kapatid mo ako, at kapatid kita. Dahil mahilig ka sa dugo, mas mabuting tawagin kitang blood sister. Kahit na labis siyang nabigla, nagpanggap pa rin si Xingju na wala siyang pakialam.
Blood Sister, gusto ni Blood Sister ang pangalan na ito. Matapos marinig ang pangalang ibinigay sa kanya ni Xingju, ang dalaga ay muling ngumiti ng masayang-masaya, na para bang siya ay lubos na nasisiyahan sa pangalang ibinigay sa kanya ni Xingju. Sa pagtingin sa binibini sa kanyang harapan, maging ang puso ni Xingju ay napuno ng pagtataka at pagdududa, dahil napagtanto niya na ang pagbabago ng binibini ay tila napakabilis na ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Kung ang isa ay nagsabi na siya ay nakalasang buhol sa kanyang puso, mas mabuting sabihin na siya ay nagbago sa isang ganap na naiibang tao. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nang sabihin ng dalaga ang susunod na pangungusap, si Xingju ay ganap na natigilan. Brother, gusto mo talagang malaman ang Lee residence diba? Alam ni Blood Sister ang lahat. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 477, Heavenly Ambush Array. Kuya, gusto mo talagang malaman ang tungkol sa Lee residence, hindi ba? Alam ko ang lahat tungkol dito. Ang malumanay na boses ni Zumei ay biglang umalangaw, ngunit ito ay parang kulog na sumasabog sa mga tainga ni Xingju. Kumalat ito sa bawat parte ng kanyang katawan, dahilan para manginig ang kanyang puso at manginig ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, naging mataimtim ang tingin ni Xingju. Isang pakiramdam ng pag-aalala na hindi niya dapat naipon sa kanyang puso. Tumingin siya kay Zumei, na inosenteng mukha pa rin, ngunit iba ang pakiramdam na ibinigay nito sa kanya. Ito ay dahil sa mga mata ni Zumei, walang takot, walang pagbabantay, walang pagtitiwala. Sa halip, ang malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig ay napuno ng kumpiyansa. Kumpara sa dati, para siyang ibang tao. Masyadong mabilis ang pagbabagong ito, napakabilis kaya hindi makapaniwala si Xing. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Xingju na si Zumei ay natagpuang walang malay sa likod na hardin pagkatapos na mapuksa ang Lee residence, kung saan ang labanan ay naging pinakamatinding. Ngayong personal niyang sinabi na alam niya ang tungkol sa Lee residence, kasama kung paano brutal na minasacre ang buong Lee residence, at kung paano sinabi ni Zumei na gusto niya ang dugo, walang ibang pagpipilian si Xingju kundi iugnay siya sa Lee residence. Patayan. Zumei, sino ka ba talaga? Mataimtim na tanong ni Xingju. Naramdaman niya na ang Zumei na nasa harapan niya ay hindi na ang mahiyain at maingat na Zumei mula noon. Sa halip, siya ay tila ibang tao, isang taong nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Bagamat mukhang inosente pa rin siya, iba ang pakiramdam. Ipinadama nito kay Xingju na ang panganib ay nakaabang sa lahat ng dako, at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Brother, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay nalaman ko ang totoo tungkol sa Lee residence, ngunit hindi ko masasabi sa iyo ngayon. Gusto mong malaman, magkikita tayo sa back garden ngayong gabi. Ako sasabihin ko sa iyo ang lahat. Hindi sumagot si Zumei sa mga salita ni Xingju. Sa halip, isang kakaibang ngiti ang biglang sumilay sa kanyang mga labi. Bang! Pagkatapos niyang makipag-usap kay Xingju, biglang tumama si Zumei gamit ang isang palad, at ang pader na may harang ay tinusok ng kanyang palad. Pagkatapos, sa isang paglukso, siya ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad palabas ng selda ng bilangguan, na wala sa paningin ni Xingju. Lord Xingju, okay ka lang ba? Ang ingay na dulot ni Zumei ay nakakuha ng atensyon ni General Zhao, Lei Xing, at ng iba pa sa labas. Pagpasok nila sa selda, laking gulat nila nang makita ang mga sirang pader at nawala na si Zumei. Lord Xingju, anong nangyari? Nasaan ang babaeng iyon? Sa pagtingin sa lahat ng nasa harapan nila, lahat ay nagulat at nawalan ng malay. Ito ay dahil nang pumasok sila, nawala na si Zumei. Maliban sa medyo magulong selda ng kulungan, wala silang ideya kung ano ang nangyari. General Zhao, sa tingin ko alam ko na kung sino ang mamamatay tao. Hindi sinagot ni Xingju ang kanilang mga tanong. Sa halip, lumingon siya at mahinahong sinabi. Lord Xingju, sino ba talaga ito? Nang marinig na talagang sinabi ni Xingju na alam niya kung sino ang salarin, lahat ng naroroon ay labis na nabigla. Nag-aalalang tanong pa ni General Zhao. Yung babaeng yun. Si Xingju ay may malabong ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang ngiti ay nakumpirma na ang pagkakakilanlan ni Zumei. Ito ay dahil nang masira ni Zumei ang pader ng selda ng bilangguan, malinaw na naramdaman ni Xingju ang kanyang malakas na lakas. Siya ay hindi bababa sa antas ng isang war god. Siya yun. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagulat din si General Zhao. Ito ay dahil ginamit niya dati ang kanyang kaluluwa upang maingat na pagmasdan si Zumei at natuklasan na mayroon lamang siyang lakas ng Battle Saint. Gayunpaman, halos imposible para sa isang Battle Saint na pumatay ng 1,000 miyembro ng Lee residence sa lakas ng isang Battle Saint. Gayunpaman, nang sumulyap siya sa sirang pader at maalala na pumasok siya sa selda ng bilangguan pagkatapos marinig ang ingay, ngunit hindi niya nakita ang figure ni Zumei o ang kakaibang pulang dugo nitong mga mata, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maniwala sa mga salita ni Xingju. Ibabalik ko ang balita sa punong tanggapan ng Divine Secret Battalion at maglalabas ng warrant of arrest para sa buong dinastiya. Matapos kumpirmahin na si Zumei ang pumatay, mabilis na kinuha ni General Zhao ang token ng Divine Secret Battalion at gustong maglabas ng warrant of arrest para kay Zumei. Ito ay dahil ang isang malupit at mapanganib na tao ay hindi dapat payagang malayang gumala sa Starfall Dynasty. Hindi na kailangan. Magpapakita siya sa likod ng hardin ng Lee residence ngayong gabi.
Ikinaway ni Xingju ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi na kailangan ni General Zhao na magpadala ng mensahe. Lord Xingju, paano mo malalaman na lilito siya sa likod na hardin ng Li Residence? Naguguluhang tanong ni General Zhao. Sabi niya, naniniwala akong pupunta talaga siya. General Zhao, tipunin ang pinakamahuhusay na gwardya at iset up ang Heavenly Ambush Array sa likod na hardin ng Li Residence. Muling sabi ni Xingju. Heavenly Ambush Array. Lord Xingju, kung talagang pupunta ang demonyong iyon sa hardin sa likod, madadalo ko siya mag-isa. Nagulat si General Zhao nang marinig niya na gustong gamitin ni Xingju ang Heavenly Ambush Array ng Divine Secret Battalion para harapin si Zumi. Ang Heavenly Ambush Array ay isa sa pinakamalakas na hanay ng Divine Secret Battalion. Ang pangunahing espesyalidad nito ay hindi upang labanan ang isang hukbo ng libo-libo, ngunit upang mag-ambush. Bagamat hindi mahirap i-set up ang Heavenly Ambush Array, nangangailangan ito ng malaking bilang ng mga bantay upang bantayan ang mata ng array. Kapag na-activate na ang array, uubusin nito ang maraming enerhiya ng mga guard, at lahat ng enerhiya nila ay mapupunta sa array. Ang Heavenly Ambush Array ay napakalakas. Sa lineup na dinala dito ni Xingju at ng iba pa, ang pakikitungo sa isang beginner level na War God ay magiging kasing dali ng pagdurog ng langgam. Gayunpaman, kapag ang array ay na-activate, sila ay kumonsumo ng malaking bahagi ng kanilang enerhiya. Kakailanganin nilang magpahinga ng ilang araw para gumaling, kaya hindi naisip ni General Zhao na kailangang gamitin ang array. General Zhao, hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. I-set up natin ang array kung sakali. Nakangiting sabi ni Xingju. Ang kanyang tono ay ipinaalam na kay General Zhao ang kanyang determinasyon. Hindi dahil minamaliit ni Xingju ang lakas ni General Zhao, ngunit ang lakas na ipinakita ni Zumei kanina ay talagang mas malakas kaysa kay General Zhao. Ngunit, Lord Xingju, ang Heavenly Ambush Array ay nangangailangan ng malaking halaga ng Saint Stones bilang hilaw na materyales. Hindi kami nagdala ng ganoon karami sa amin sa pagkakataong ito. Nang makitang determinado si Xingju na i-set up ang array, binanggit ni General Zhao ang totoong problema. Isa sa mga pangunahing materyales para sa Heavenly Ambush Array ay ang Saint Stones. Wala silang ganoon karami. Huwag kang mag-alala tungkol sa Saint Stones. Ang Saint Stones na mayroon ako dito ay sapat na para i-set up ang array. Kailangan mo lang i-set up ang array. Bumalik sa kampo ng mga alipin, si Xingju ang namamahala sa pagdadalisay ng banal na bato. Sa oras na iyon, si Xingju ay nagtago ng maraming lihim na banal na bato, at ang bilang ng banal na bato na itinago ni Xingju ay napakarami na kahit na ginamit ito upang i-set up ang Heavenly Law Ambush Formation, ito ay sapat na upang itakda higit sa 10 sa kanila. Sige. Nagulat ang lahat nang marinig nila ang mga salita ni Xingju. Bilang mga veterano, alam na alam nila kung gaano karaming Saint Stone ang kailangan para i-set up ang Heavenly Ambush Array. Hindi man lang ito mahawakan ng mga ordinaryong bracelet na pangimbak. Gayunpaman, sinabi ni Xingju na mayroon siyang sapat na Saint Stones para i-set up ang array. Paanong hindi sila magugulat? Ngunit anuman ang mangyari, si Xingju talaga ang pinakamataas na pinuno dito. Dahil pinilit ni Xingju na i-set up ang array, kahit si General Zhao ay hindi nang ahas na suwayin siya. Maaari lamang niyang dalhin ang mga elite na sundalo ng Heaven Secret Unit sa likod na hardin ng Li Residence para i-set up ang array. Dahil ang Heavenly Ambush Array ay isang ambush array, ang pinakamahalagang katangian nito ay ang pagtatago nito. Sa makatuwid, pagkatapos na may set up ang array, ang tunay na anyo ng Saint Stones at ang mga taong nakatago sa array ay maaaring ganap na may tago sa pamamagitan ng malakas na enerhiya ng Saint Stones. Ito ang tinatawag na invisibility state. Sa makatuwid, sa sandaling ito, bagamat tila si Xingju lamang ang nag-iisa sa hardin sa likod, talagang daan-daang tao ang nagtatago sa paligid niya. Sa kanila, mayroong kahit isang war god tulad ni General Zhao. Gayunpaman, sa sandaling ito, lahat sila ay naging hindi nakikita at hindi nakikita ng hubad na mata. Kung hindi dahil sa katotohanang personal na nasaksihan ni Xingju ang pag-activate ng array at unti-unting nawala ang lahat sa kanyang paningin, hindi maniniwala si Xingju na magkakaroon ng ganoong mahiwagang epekto ang array. Ito ay dahil narinig lamang niya ito, ngunit hindi pa niya ito na-set up noon. Higit sa lahat, malinaw na maraming tao ang nakatago sa paligid niya, ngunit hindi niya maramdaman ang mga ito sa lakas ng kanyang kaluluwa. Makikita na ang Heavenly Ambush Array ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Siyempre, may limitasyon sa oras ng array. Mawawala ito sa loob ng 6 na oras, at ang 6 na oras na ito ay ipinagpalit gamit ang malaking bilang ng mga Saint Stones bilang hilaw na materyales. 2 oras na ang lumipas mula nang ma-activate ang Grand Formation. Sa sandaling ito, ang kabilugan ng buwan ay nakabitin sa kalangitan, at ang mga bituin ay natakpan ang kalangitan. Sa loob ng Li Estate na napuno ng amoy ng dugo, isang aura na naging sanhi ng pagtindig ng mga balahibo ng isang tao sa buong lugar, at ito ay mailalarawan lamang sa isang salita na nakakatakot. Gayunpaman, ang aura na ito ay hindi natakot kay Xingju. Ano ang hindi nakita ni Xingju noon? Bumalik sa Sky Marshal Continent, itinayo ng Nether Hall sa Eastern Continent ang Blood Soul Formation, na ginawang buhay na patay ang mga tao ng Nether Kingdom. Ito ay tunay na trahedya. Sa makatuwid, kahit na nag-iisa siya sa patay na bahay na ito kung saan libu-libong tao ang namatay, hindi natakot si Xingju.
Kahit natatakot siya sa taong hinihintay nila, si Sister Zhu. Ito ay dahil naramdaman ni Xingju na si Sister Zhu ay masyadong kakaiba. Kahit na may heavenly ambush array, medyo hindi pa rin siya mapalagay. Whoosh! Biglang, isang bagzo ng hangin ang dumaan kay Xingju. Napakabilis nito kaya hindi ito maramdaman ni Xingju. Nang tumingin si Xingju sa direksyon ng bagzo ng hangin, nagulat siya nang makita ang isang batang babae na sumusulpot sa hindi kalayuan. Sa sandaling ito, ang batang babae ay nakaupo sa isang puno na nahati sa dalawa. Ikinuyom niya ang kanyang mapang-akit na mga binti habang hinahaplos ang kanyang malambot na mahabang buhok. Kahit na napakalinis at inosente ng kanyang mukha, ang kanyang mga mata na pula sa dugo ay mukhang napakamulto sa buong gabi. Natural, siya si Sister Zhu. Brother, pasensya na kung pinaghintay kita ng matagal. Kasalukuyang hinahaplos ni Sister Zhu ang kanyang malambot na mahabang buhok gamit ang kanyang mga payat na kamay habang nakatitig kay Xingju gamit ang kanyang mga mata na pulang dugo. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, na talagang nagpapakita ng pahiwatig ng alindog. Malaki ang pagbabago ni Sister Zhu kumpara kay Sister Zhu sa bilangguan sa umaga. Siya ay simpleng ibang tao. Bagamat pareho ang hitsura niya, hindi na niya nararamdaman ng Sister Zhu noon paman. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 478, Sino ang mamamatay tao? Sister Blood, nandito ako gaya ng pangako. Maaari mo bang sabihin sa akin ang totoo tungkol sa Lee Residence ngayon? Tanong ni Xingju na may maamong ngiti sa kabila ng pagkabigla sa kanyang puso. Bagamat kinumpirma ni Xingju na si Sister Blood ang pumatay sa Lee Residence, gusto pa rin niyang marinig ang katotohanan mula sa kanya. Ito ay dahil ang mga sugat sa kanyang katawan ay nagsabi kay Xingju na siya ay nakaranas ng isang bagay na napakasakit. Kung ang taong umatake sa kanya ay mula sa Lee Residence, kung gayon si Xingju ay makikisimpatya kay Sister Blood. Bagaman napakalupit ng kanyang mga pamamaraan, napilitan siyang gawin iyon. Sa sandaling iyon, hindi lang si Xingju ang nag-isip. Halos lahat ng mga sundalo sa Chanji Camp na nakatago sa paligid ay pareho ang iniisip. Nais din nilang marinig ang tinatawag na katotohanan mula kay Sister Blood dahil malamang na ang katotohanan ay kung ano ang naranasan ni Sister Blood. Siyempre, pinapanta ko si Brother para sabihin ito. Hindi direktang sinagot ni Sister Blood ang tanong ni Xingju. Sa halip, tumingin siya kay Xingju gamit ang dagwang mga mata. Pero bago yan, Brother, sabihin mo muna sa akin. May hinala ka ba na ako ang mamamatay tao? Sa pagtingin sa pares ng dagwang mga mata, ang puso ni Xingju ay hindi maiwasang manginig. Laking gulat niya nang makitang sa sandaling iyon, talagang naramdaman niya ang bakas ng pagpatay na layunin mula sa mga mata ni Sister Blood. Bagamat ito ay saglit lamang, malinaw na naramdaman ni Xingju na ito ay tunay na layuning pumatay. Ito ay isang mamamatay tao na layunin na gustong pumatay na tao. Sa sandaling iyon, si Xingju ay may hawak na talisman ng komunikasyon sa kanyang kamay. Hanggat dinurog niya ang anteng-anteng, ang ambush of Heaven's Path ay isa aktibo. Gayunpaman, hindi sasabihin ni Xingju kay General Zhao na i-activate ang formation dahil lang sa maliit na krisis na ito maliban kung talagang inaatake siya ni Sister Blood. Hehe, nagbibiro lang ako. Si Brother ang pamilya ko. Bakit mo ako pinaghihinalaan? Tsaka kahit may nagawa akong mali, alam kong mapapatawad talaga ako ni Brother. Gayunpaman, bago pa makasagot si Xingju, tinakpan na talaga ng kapatid na may dugo ang kanyang bibig at napatawa sa sarili. Para siyang may naiisip na kahangahangang bagay. Tinawag niya si Xingju na Big Brother nang sobrang lapit, na parabang tinatrato niya talaga si Xingju bilang kanyang pamilya. Brother, baka hindi ka maniwala sa akin kahit sabihin ko sa iyo ang totoo, pero kailangan ko pa ring sabihin sa iyo. Wala akong ginawa sa ilang libong clansmen ng Lee Residence. Maliit lang akong babae. Paano ako makakagawa ng napakalupit? Kinagat ni Zumi ang kanyang mga labi at naglagay ng masamang ekspresyon. Kung gayon sino ito? Nag-aalalang tanong ni Xingju. Biglang naging solemn na ang mga mata ni Sister Blood nang sabihin niya. Sa totoo lang, ang taong iyon ang master ng Lee Residence, Master Lee. Matapos marinig ang kanyang mga salita, hindi maiwasan ni Xingju na mabigla dahil hindi niya maisip kung bakit papatayin ni Master Lee ang kanyang sariling pamilya. Hindi niya maintindihan kung bakit walang basehan si Xingju. Gayunpaman, kahit na nabigla siya, hindi ginambala ni Xingju si Sister Blood dahil gusto niyang marinig ang iba pang kwento. Brother, kung gusto mong pag-usapan ito, kailangan mong sabihin sa akin, at iyon ang aking pagkakakilanlan. Sa totoo lang, pamilya din ako ng Lee Residence. Pero, bukod sa iilan sa Lee Residence, walang nakakaalam ng existence ko. Kaya lang wala ako sa listahan ng Lee Residence. Brother, alam mo ba kung bakit walang nakakaalam sa aking pag-irot? Dahil mula sa araw na naaalala ko, ako ay ikinulong ng master ng Lee Residence sa isang lihim na silid sa ibaba. Isang bakas ng kalungkutan ang sumilay sa loob ni Sister Zhu mata habang sinasabi niya iyon. Parang may naalala siyang hindi kasya siya. Ate Blood, ano ang gusto ni Master Lee sa iyo? Nang marinig iyon, nahulaan na ni Xingju na kung totoo ang sinabi ni Sister Blood, malamang na si Master Lee ang mga sugat sa kanyang katawan. Malamang ginawa niya iyon dahil may gusto siyang makuha kay Sister Blood. Brother, kailangan kong sabihin na matalino ka talaga. Kung iisipin, kakaiba.
May naalala akong kakaibang bagay mula pa noong bata pa ako. Ito ay isang kayamanan. Walang itinago si Sister Blood kay Xingju at tapat na nagsalita. Kayamanan. Hanggang sa narinig, halos lahat ng naruroon ay nagulat. Bagamat maraming mga kayamanan ang naiwan ng mga ninuno sa Mortal Realm, iyon ay mga bagay lamang ng Mortal Realm. Ang mga kayamanan dito ay kadalasang lubhang pambihira at napakabihirang. Sister Blood, kahit totoo ang sinabi mo, nag-uusisa pa rin ako. Dahil si Master Li ang pumatay sa pamilya ng Li residents, sino ang pumatay sa kanya? Kung nakatakas ka sa secret chamber, bakit dito ka natutulog sa hardin? Si Xingju ay may pagdududa sa kanyang mukha. Brother, sa totoo lang napakasimple lang. Nasabi ko lang na pinatay ni Master Li ang pamilya niya. Hindi ko naman sinabing wala akong pinatay. Ang totoo ay, pinatay ni Master Li ang lahat ng kanyang mga angkan, at pinatay ko si Master Li. Casual na sabi ni Sister Blood na parang hindi gaanong mahalaga ang kanyang pinag-uusapan. Kahit na, kailangan mong bigyan ako ng dahilan kung bakit nabaliw si Master Li at pinatay ang kanyang buong pamilya, tama ba? Tanong ulit ni Xingju. Sa pagsasalita tungkol dito, kailangan kong pag-usapan ang tungkol sa mga alaala na pinanganak ako. Mayroong isang napakalakas na pamamaraan ng paglilinang sa aking mga alaala, at talagang gusto ito ni Master Li. Gayunpaman, ang pamamaraan ng pagtatanim na sinabi ko sa kanya ay mali, kaya nabaliw siya pagkatapos nililinang ito sa isang tiyak na lawak. Pagkatapos ng pagkabaliw, nabaliw siya at ginamit ang cultivation method para patayin ang buong pamilya niya. Kung bakit ko siya pinatay, hindi na kailangang itanong, di ba? Bakit niya ako pinahirapan ng husto? Anong dahilan ko para hindi ko siya patayin? Patuloy ni Ate Blood. Nang marinig iyon, naramdaman ni Xingju na may kabuluhan ang sinabi ni Sister Blood. Bagaman tila hindi ka panipaniwala, ito ay talagang lohikal. Ang mga taong nabaliw habang naglilinang ay talagang gagawa ng maraming hindi maisip at hindi makataong mga bagay. Sister Blood, ano ang kayamanan ng sinasabi? Saan ito nakatago? Tanong muli ni Xingju. Labis siyang na-curious sa kayamanang nakatala sa minanang alaala ni Sister Blood. Kailangang malaman ng isa na kahit na narinig niya ang mga taong hinatulan ng kamatayan dahil sa pagmamana ng mga alaala, hindi pa niya narinig na ginawa ito sa isang tao. Gayunpaman, iba ang blood sister kaysa sa iba, kaya hindi naging dahilan para hatulan siya ng kamatayan kung sakaling mangyari ito sa kanya. Brother, hindi mo iniisip na kunin ang kayamanan ko ha? Hehe, hindi ko naman itatago sa'yo. Walang silbi ang kayamanang iyan maliban sa akin. Nang marinig ang tanong ni Xingju, biglang ngumiti si Sister Blood. Gayunpaman, tila hindi niya intensyon na sabihin sa kanya ang lokasyon ng kayamanan. Rito Sister Zhu, wala akong anumang mga disenyo sa iyong kayamanan. Kaya lang bilang taong nag-iimbestiga sa kaso ng pagpatay sa Li residents, may karapatan akong hulihin ang pumatay at dalhin siya sa hustisya. Kung ang mga bagay ay talagang gaya ng sinasabi mo, kung gayon ang iyong krimen ay hindi masyadong mabigat. Hindi lang sapat na maniwala ako sa bagay na ito. Kailangan ko rin kumbansihin ang kasalukuyang Emperor, Lord Marshal, at lahat ng iba pa. At para maniwala sila, kailangan natin ng sapat na ebidensya. Ang kayamanan na binanggit ni Sister ay ang pinakamagandang ebidensya, dahil mapapatunayan nito na may namana talaga si ate ng mga alaala. Matiyag ang paliwanag ni Xingju. Sa sandaling iyon, talagang naniniwala si Xingju na totoo ang sinabi ni Zumei. Nais din niyang tulungan si Zumei na iligtas ang sarili sa krimen. Kung totoo ang sinabi niya, hindi masyadong malala ang krimen. Pagkatapos ng lahat, bilang isang opisyal ng korte ng imperial, si Mr. Li ang may ginawa laban sa sangkatauhan. Sa kanyang katayuan, kapag nalaman ng emperador na ginawa niya ang ganoong bagay, tiyak na mahahatulan siya ng kamatayan. Brother, wala akong pakialam kung maniwala sila sa akin o hindi. Tama na basta maniwala ka. Pinatawag kita ngayon dito dahil gusto kong malaman mo ang totoo. Alam kong masyado kang curious dito brother. Biglang ngumiti si Ate Blood. Mukha namang wala siyang pakialam. Brother, salamat. Salamat sa pagpayag mong maging pamilya ko. Salamat sa pagpayag mong maging kapatid ko. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalang Sister Blood. Sa totoo lang, sobrang gusto ko ito. Biglang tumalon si Zumei mula sa puno at yumuko sa execution due on the spot na parang ginagawa niya ito. Nagulat si Xingju sa kanyang pagkilos. Noong una, nang matuklasan ni Xingju na nagbago si Sister Blood, labis siyang nag-ingat sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nabigla si Xingju nang matuklasan na ang kanyang mga salita ng pasasalamat ay puno ng katapatan. Brother, aalis na ako. Hanggat hindi ka aalis sa Starfall Dynasty, babalik ako para hanapin ka sa hinaharap. Bago makawala si Xing Chen sa kanyang pagkatulala dahil sa biglaang pagkilos ni Zumei, sinabi ni Zumei na gusto niyang umalis, at habang nagsasalita siya, tumayo siya. Heavenly daw ambush formation. Buzz 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 buzz. Sa sandaling iyon, kasunod ng sigaw ni General Zhao, isang kakaibang pattern ng pormasayon ang lumitaw sa lupa ng hardin na naging kaparangan na. Ang pormasayon ay gininto ang kulay at naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Para bang isang araw ang lumitaw sa lupa sa madilim na gabi. Sila lalalalala. Higit pa rito, mayroong hindi mabilang na mga bolts ng gintong kidlat na nakapaloob sa loob nito.
Ang gininto ang kidlat ay lumipad sa napakabilis na bilis at gumawa ng mga tunog na nakakatalon sa tainga. Ito ang Heavenly Dao Ambush Formation na itinayo kanina ni Xingju at ng iba pa. Kasabay ng pag-activate ng formation, lumitaw si General Zhao at ang daan-daang sundalo na nakaayos sa isang linya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napapaligiran din sila ng parehong gintong liwanag. Binalot sila nito na parang defensive barrier. Plop. Matapos ma-activate ang Formasayon, itinuro ni General Zhao si Sister Blood, na nagpapanik at nalilito kung ano ang gagawin. Ang mga gintong ahas na kidlat na pumuno sa Formasayon ay lumundag sa napakabilis na bilis at magkakaugnay. Tulad ng ilang hagupit ng ahas ng kidlat, lumundag sila patungo kay Sister Blood na nasa gitna ng formation mula sa lahat ng direksyon. Sila lalalalala. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay malinaw na nagdulot kay Sister Blood sa kawalan. Sa oras na mag-react siya, huli na ang lahat. Ang ilang mga gintong litigo ng ahas na kidlat ay bumalot sa kanyang katawan at mahigpit siyang naipit. Ang mga Golden Lightning Snake ay naglalaman ng malakas na enerhiya. Hindi na kayanan ni Sister Blood ang lakas ng mga litigo ng ahas ng kidlat matapos na madamay ng napakaraming litigo ng ahas ng kidlat. Nagsimula siyang humagulgol sa sakit. Naglagay ka talaga ng bitag para hulihin ako. Papatayin kita. Matapos magpakawalan ng isang masakit na alulong, ibinaon ni Sister Blood ang kanyang mga mata na pulang dugo kay Xingju. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata na pulang dugo ay puno ng puot at umaapaw na layuning pagpatay. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 499, Katawan ng Masamang Espiritu. General Zhao, ikaw. Nang makitang si General Zhao ay nagsimula ng pagbuo ng wala ang kanyang utos, si Xingju ay agad na nagalit. Lord Xingju, hindi mo basta-basta makikinig sa side ng kwento ng bruhang ito. Napakalakas niya at hindi mahuhulaan ang pagkataon niya. Kung hahayaan natin siyang mag-isa sa dinastiya, natatakot ako na ang trahedya tulad ng Li Residence ay mauulit sa hinaharap. Paliwanag ni General Zhao. Atake. Nang hindi hinintay ang tugon ni Xingju, itinuro ni General Zhao si Zumei at muling umungot. Ziz. Kasunod ng kanyang utos, ang mga gininto ang ahas ng kidlat na nakapalibot kay Zumei ay nagsimulang lumiwanag ng mas maliwanag. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Xingju ang patong-patong ng walang katulad na malakas na enerhiya na sumasabog patungo kay Zumei. Napakalakas ng enerhiyang ito na kahit isang baguhan na antas ng War God ay hindi makayanan ito. Lahat kayo ay dapat mamatay. Gayunpaman, nang ang malupit na enerhiya ay malapit ng tumama kay Zumei, nagsimula siyang umungol ng balo. Sa isang iglap, mabilis na kumalat ang walang hangganang aura kung saan si Zumei ang sentro. Ito ay hamihip patungo sa lahat na parang isang marahas na bagyo. Napakalakas ng aura na ito na sa sandaling hinawakan nito si Xingju, natangay si Xingju. Tumipad siya ng ilang 10 metro bago bumagsak sa lupa sa malungkot na kalagayan. Nang tingnan muli ni Xingju ang Formasayon, nagbago ng husto ang kanyang ekspresyon. Si Zumei ay umungal patungo sa langit. Ang mahaba niyang itim na buhok ay sumasayaw sa hangin. Dalawang dugo pulang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa kanyang mga mata at bumaril patungo sa asul na kalangitan. Ang mga patong-patong ng aura na parang bagyo ay patuloy na kumakalat kasama siya bilang sentro. Sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, para siyang isang bruhang uhaw sa dugo. Pinaramdam niya sa mga tao na may panganib na nakatago sa bawat sulok at pinanganginag sila sa takot. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Xingju ay ang aura na inilalabas ni Zumei ay hindi isang beginner-level War God, ngunit isang intermediate-level na War God. Sa ilalim ng kanyang walang limitasyong panggigipit, lahat ng tao sa loob ng Heavenly Ambush Formation ay nasa bingit ng pagbagsak. Kung hindi dahil sa proteksyon ng defensive barrier ng formation, sila ay natangay tulad ni Xingju. Atake. Nang makitang lumala na ang sitwasyon, itinuro ni General Zhao si Zumei na nagngangalit at muling sumigaw. Matapos marinig ang kanyang utos, mabilis na inayos ng mga maputlang sundalo ang kanilang lakas at muling inatake si Zumei. Sila lalalala. Sa pagkakataong ito, ang buong formation ay kumikislap na may gintong liwanag. Ang mga ahas ng kidlat ay lumundag sa lahat ng dako. Ang aura na inilabas nito ay tila umabot sa antas ng isang intermediate level na War God. Maliwanag na ang Heavenly Dao Ambush Formation ay tumutugma sa pangalan nito. Gayunpaman, kahit na ganoon, si Xingju, na nanonood ng labanan sa gilid, ay may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na matatalo talaga ng pormasyong ito si Sister Zhu. Pweng. Ito ay tulad ng inaasahan ni Xingju. Gayunpaman, nang sasalakayin na ng mga ahas ng kidlat si Sister Zhu, bigla niyang pinunasan ang kanyang mga mata na pulang dugo sa paligid niya. Bang bang bang. Ang sinag ng liwanag na ibinubuga mula sa mga mata ni Zumei ay lubhang nakakatakot. Iniwalis niya ito sa Thunder Serpent Chains na mahigpit na nakagapos sa kanya, at ang mga tanikala ay pilit na pinutol. Nang ihagis niya ang sinag ng liwanag sa mga sundalo sa paligid niya, ang mga sundalo na orihinal na nasa ilalim ng proteksyon ng Formasayon ay napahiyaw sa sakit at nahati sa dalawa. Sa isang iglap, umalangaw ang malungkot na iyak sa likod ng hardin at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Sa isang saglit lang, halos 100 sundalo ang nasawi sa mga pulang mata ni Sister Zhu. Sa sandaling ito, ang Heavenly Dao Ambush Formation na dapat na makapatay ng kahit isang War God ay natalo.
Lord Xingju, tumakbo ka na. Sa sandaling ito, ang boses ni General Zhao ay biglang pumasok sa tainga ni Xingju. Nang tumingin siya, nagulat si Xingju nang makitang tumatakbo si General Zhao patungo sa kanya. Ang ikinagulat ni Xingju ay ang mukha ni General Zhao ay kasing putla ng isang papel. Ang kanyang kaliwang braso ay talagang nawala, at ang sariwang dugo mula sa kanyang naputol na braso ay nagkulay na sa kanyang baluti. Siya ay tumingin lubhang miserable. Kalokohan. Puno ng hinanakit ang mukha ni Xingju habang nakatingin sa mga sundalong patuloy na namamatay sa kanyang harapan. Dapat malaman na ang mga taong ito ay pawang mga nasasakupan niya at napunta rito dahil sa kanya. Ngayon, talagang pinapanood sila ni Xingju na mamatay sa harap niya. Natural na galit siya sa kanyang sarili, ngunit sa kanyang lakas, manliligaw lang siya ng kamatayan kung sisingilan niya ito. Tama, ang Soul Exalt. Gayunpaman, sa mahalagang sandali na ito, biglang nagningning ang mga mata ni Xingju dahil bigla niyang naalala na mayroon pa ring makapangyarihang pag-iral sa kanyang Soul Devouring Order. Ang Soul Exalt ang tumawag sa kanyang sarili bilang isang honorable weapon. Whoosh! General Zhao, mabilis kayong umatras. Ipaubayan ninyo ito sa akin. Sa pag-iisip hanggang dito, hindi na nag-alinlangan pa si Xingju. Ang kanyang figure ay tumalon at nagpaputok ng paputok patungo kay Zumei. Lord Xingju, hindi mo dapat. Nang makitang si Xingju ay hindi tumakbo at sa halip ay umaakyat kay Sister Zhu, si General Zhao, nakakatakas lang, ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon. Ganap na hindi pinansin ni Xingju ang pagharang ni General Zhao. Habang kinuyam niya ang kanyang kanang kamao, isang nakakasilaw na liwanag ang bumaril mula sa Soul Devouring Order. Nang mawala ang liwanag, lumitaw ang figure ng isang matanda. Ang Soul Exalt ay lumutang sa hangin. Ang kanyang maaliwalas na katawan ay tila mas maliwanag sa gabi. Sa isang sulyap, para siyang matandang bathala na bumaba mula sa langit. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang magalang na aura, at ang taong ito ay ang Soul Exalt. Brat, pinatawag mo talaga ako nang walang pahintulot ko. Hindi ka ba masyadong masungit? Matapos lumitaw ang Soul Exalt, tinapunan niya ng hindi nasisiyahang tingin si Xingju. Sa hitsura nito, malinaw na nag-e-enjoy siya sa Soul Devouring Order Soul Devouring Ancient Tomb nang bigla siyang tinawag ni Xingju. Mamatay. Whoosh. Ito ay, sa sandaling iyon, nagulat ang Soul Exalt nang mapagtanto na isang malakas na pag-atake ang mabilis na papalapit sa kanya. Paglingon niya, nakita niya lamang ang dalawang sinag ng pulang dugong ilaw na dumarating sa kanya mula sa magkabilang gilid. Ang kanilang bilis ay kasing bilis ng kidlat, at ang dami ng enerhiyang taglay nila ay napakalakas na kahit ang Soul Exalt ay hindi maiwasang mamula. Iyon ay dahil ang dami ng enerhiya ay napakalaki na hindi magiging problema kung siya ay tamaan, ngunit kung si Xingju ay natamon, siya ay mahahati sa dalawa. Buzz. Nahaharap sa napakalakas at mabilis na pag-atake, ang Soul Exalt ay hindi nang ahas na maging pabaya. Sa biglaang pagkaway ng kanyang manggas, lumitaw ang isang translucent energy barrier at pumalibot kay Xingju at sa kanyang sarili. Bang! Sa sandaling nabuo ang hadlang, ang pag-atake ni Zumei ay bumagsak kay Xingju at sa Soul Exalt. Isang nakakatalam na pagsabog ang umalangaw habang ang dalawang puwersa ay nagbanggaan, ngunit ang lahat ay nagulat nang matuklasan na si Xingju at ang Soul Exalt ay ganap na hindi nasaktan. Ang pulang dugong sinag ng liwanag mula sa mga mata ni Zumei ay nawala. Napakalakas. Spirit body ba yan? High-tier spirit armament ba yan? Sa pagtingin sa Soul Exalt sa tabi ni Xingju, na hamarang sa nakakatakot na pag-atake ni Sister Zhu, ang ekspresyon ni General Zhao ay nagbago ng husto. Sa sandaling iyon, napuno siya ng hindi maipaliwanag na pagkabigla. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit naglakas loob si Xingju na hilingin sa kanila na umalis muna at iwan ang lugar na ito sa kanya. Ito ay dahil nararamdaman niya ang malakas na aura ng Soul Exalt. Lahat, umatras. Ngunit wala siyang oras para isipin iyon. Ngayong napagtanto niya na si Xingju ay may trump card, hindi na nag-alinlangan pa si General Zhao. Kinuha ang token ng Fect the Division para humingi ng reinforcements, tumakbo siya palabas ng limanor ng mabilis hanggat kaya niya. Alam niyang wala siyang maitutulong kahit na manatili siya. Magiging pabigat lang siya kay Xingju. Whoosh! Nang mawala ang panik na tunog ng mga sundalong tumatakas para sa kanilang buhay, naging abnormal na tahimik ang hardin kung saan naganap ang masaker. Si Xingju at ang Soul Exalt ay nakatingin sa nakapatay na Sister Zhu sa hindi kalayuan. Nagulat si Sister Zhu na napigilan ng Soul Exalt ang kanyang pag-atake. Sa kabila ng pamatay na hangarin sa kanyang mga mata, hindi na siya muling umatake. Sa halip, tinitigan niya ang malasol na Soul Exalt na parang sinusubukan niyang sukatin ang lakas nito. Ito ang maalamat na katawan ng isang evil spirit. Ang Soul Exalt na kanina pa nakatitig kay Sister Zhu ay biglang pinaikit ang kanyang mga mata. Katawan ng evil spirit. Ano yun? Curious na tanong ni Xingju nang marinig niya ang mga salita ng Soul Exalt. Brat, may malaking problema tayo ngayon. Ang katawan ng isang evil spirit ay isang alamat. Kung hindi ko ito nakita ngayon, hindi ako maniniwala na mayroon ito. Ang katawan ng isang evil spirit ay isang kakaibang pag-iral. Sinasabi na ito ay kumakain sa dugo ng iba at nililinang sa dugo ng iba. Mula doon, pinasisigla nito ang potensyal nito at nagbabago. Ang katawan ng isang evil spirit ay likas na malupit.
Sinasabi na 10,000 taon na ang nakalilipas, isang evil spirit ang lumitaw sa Soul Origin World. Ang katawan ng isang evil spirit ay nanirahan sa mga bundok at kumakain ng dugo ng mga mahiwagang hayop. Gamit ang dugo ng mga mahiwagang hayop na linangin, ang katawan ng isang evil spirit ay umabot sa napakataas na antas sa loob lamang ng 100 taon. Para sa kapakanan ng pagiging mas malakas, ang katawan ng isang evil spirit ay umalis sa kagubatan at pinatay ang mga lungsod at nayon. Kahit saan siya magpunta, tinugis niya ang pinakamalakas na tao sa mundo at ginawang dagat ng dugo ang hindi mabilang na mga paksayon. Ngunit dahil ang katawan ng isang evil spirit ay masyadong malakas, kahit na ang pinakamalakas sa mundo ay hindi makalaban dito. Kung hindi para sa pinakamalakas sa Soul Origin World na lumilitaw at pinipigilan ang katawan ng isang evil spirit, ang katawan ng isang evil. Sisirain sana ng espiritu ang buong mundo. Dahil kakaiba at malupit ang katawan ng evil spirit, may kasabihan sa mundo. Kung ang katawan ng evil spirit ay lilito sa mundo, lahat ng tao sa mundo ay may karapatang patayin ito. Nang marinig ang tanong ni Xingju, sagot ng Soul Elder na may tame-time na mukha. Makikita na kahit ang maalamat na honorable weapon na ito ay naramdaman na ang Blood Sister sa harap niya ay mahirap pakitunguhan. Matapos marinig ang mga salita ng Soul Elder, mas nabigla si Xingju. Hindi niya akalain na ang Blood Sister ay magiging isang mapanganib na pag-iral. At ang Shiro World na binanggit ng Soul Elder, pati na rin ang mga tinatawag na super strong people, ay mga bagay na hindi maisip ni Xingju. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay ang matitiyak ni Xingju. Napakalaki ng mundo, mas malaki kaysa sa kanyang imahinasyon. Sa wakas ay naintindihan na niya ang ibig sabihin ng kasabihang "There's always someone better than you out there." At sa mundong ito, isa lamang siyang hamak na walang tao, langgam sa mata ng mga totoong malalakas na tao. Ha, kung lumitaw ang katawan ng evil spirit sa mundo, lahat ng tao sa mundo ay may karapatang patayin ito. Mula nang ako ay isinilang, maliban sa aking pares ng dugong mata, wala akong pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Hindi akong nanakit ng sinuman. Ngunit dahil ipinanganak akong may dugong mga mata, naisip kong mayroon akong katawan ng masasamang espiritu, na naging sanhi ng pagkawasak ng aking buong pamilya, at hindi mabilang na mga tao ang nawalan ng buhay. Gayunpaman, ipinasa pa rin ng aking mga magulang sa aking isipan ang mga alaala nila, para kahit anong mangyari sa hinaharap, hindi ko masusuklian ang mundo. Ngunit kung hindi ako napupuot sa mundo, bakit ako kapuputan ng mundo? Ang lolo ng Lee family ay orihinal na isang ordinaryong tao. Hiniling ng aking mga magulang na alagaan ako, at dahil sa kabaitan ng aking mga magulang kaya siya kayang makamit kung ano ang mayroon siya ngayon. Ngunit pagkatapos ng aking mga magulang ay namatay, hindi lamang siya ay hindi gumanti sa aking kabaitan at tinatreto ako ng mabuti, siya ay nagnasa pa sa mga kayamanan sa aking mga alaala, at pinahirapan ako sa lahat ng paraan na posible. Siya ay nagngangalit sa kanyang paglilinang at humingi ng lunas sa akin. Sinabi ko lang sa kanya na ang dugo ng kanyang mga angkan ay makakapagpagaling sa kanyang karamdaman. Pagkatapos, siya ay talagang nagngangalit at pinatay ang lahat ng kanyang mga kamag-anak. Ngunit kahit na ang gayong walang puso ay namatay, may mga taong naghahanap pa rin ng katotohanan sa likod ng kanyang pagkamatay. Ako ay pumatay lamang ng isang malaking masamang tao, ngunit gusto mo akong tugisin. Ano ang aking nagawang mali? Ano ang aking nagawang mali? Bakit ako nakita bilang isang tanda mula sa araw na ako ay isinilang? Maaari ba na ako ay talagang dapat hindi ba ipinanganak sa mundong ito? Ang mga salita ng Soul Exalt ay tila nakaantig sa Blood Sister. Siya ay umungal ng baliw, umuungal tungkol sa kanyang nakaraan, umaatungal tungkol sa kanyang mga karanasan. Ang kanyang mga salita ay puno ng puot, ngunit ang kanyang mga mata sa dugo ay ganap na basa. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 500, Magalang na Kontrata. Ate Zu, kung maniniwala ka sa akin, paprotektahan kita mula ngayon. Matapos marinig ang tungkol sa kasawian ni Zumei, si Xingju ay nakaramdam ng matinding simpatiya para sa kanya. Kahit na pinatay ni Zumei ang halos 100 tao mula sa Divine Secret Unit sa kanyang harapan, basta't siya ay nagsisisi, handa si Xingju na bigyan siya ng pagkakataon. Tumigil ka sa pagpapanggap. Ang taong katulad mo na mukhang mabait sa labas ngunit walang awa sa loob ay simpleng hayop na nakasuot ng tao. Tignan mo kung hindi ko huhukayan ang puso mo at sipsipin ang iyong dugo na tuyo ngayon. Gayunpaman, sa sandaling magsalita si Xingju, si Zumei ay naging abnormal na galit. Sa sandaling ito, ang nakamamatay na aura na nagmumula sa kanyang katawan ay naging malabong pula ng dugo. Ang pulang dugong mamamatay tao na aura ay tumagos sa kanyang katawan, at kapag ipinaray sa kanyang pulang dugo na mga mata, siya ay nagmukhang napakabangis. Bigla, kasunod ng sigaw ni Zumei, isang malaking halaga ng battle aura ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang Dark Red Battle Aura at ang Blood Red Murderous Aura ay nag-intertwine, na bumubuo ng isang marahas na unos na mabilis na umikot sa paligid ng Zumei. Wo. Sa sandaling ito, sa loob ng unos na nabuo ng Battle Aura at mamamatay tao na aura, tila naririnig ni Xingju ang mga sigaw ng mga lobo at ang mga alulong ng mga multo. Ito ay isang lubhang kahabag-habag at malungkot na tunog na tumatagos sa mga buto ng isang tao. Ang tunog na ito ay sobrang nakakatakot na kahit si Xingju ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugad.
Bata, umatras ka. Mas maganda kung humanap ka ng mapagtatagwan. Sa sandaling ito, ang Soul Elder ay biglang naglakad sa harap ni Xingju, ikiling ang kanyang ulo, at same time na sinabi. Ang mga pag-atake ng Evil Spirit Body ay napaka-espesyal. Sinasabi na ang isang normal na pag-atake ay maihahambing sa isang Heaven Tier Martial Skill. Ang isang normal na pag-atake ay maihahambing sa isang Heaven Tier Martial Skill. Matapos marinig ang mga salita ng Soul Venerate, si Xingju ay lalong namangha. Bilang isang taong nakakaunawa sa kapangyarihan ng isang Heaven Rank Martial Technique, alam ni Xingju na minsan, kapag nagsagawa siya ng Heaven Rank Martial Technique nang hindi inaasahan, maaari pa siyang makipaglaban o pumatay ng mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit ang normal na pag-atake ni Zumi ay talagang maihahambing sa isang Heaven Tier Martial Skill. Isang middle grade war god na nagsasagawa ng Heaven Rank Martial Technique. Sa pag-iisip pa lang, alam na ni Xingju kung gaano kalakas ang pag-atake. Sa pag-iisip nito, hindi nagatubili si Xingju at mabilis na tumakbo sa malayo. Saan ka pupunta? Whoosh, whoosh, whoosh. Nang makitang gustong umalis ni Xingju, kumislap ang mga mata ni Zumi. Bagamat hindi siya gumagalaw, ang pulang dugong bagyo sa paligid niya ay lumundag at sumugod patungo kay Xingju sa napakabilis na bilis. Wow! Ang pulang dugo na bagyo ay parang isang pulang demonyong dragon. Hindi lamang ito naglabas ng mapang-ipang aura, naglabas din ito ng mga makamulto na panaghoy at pag-ungol ng lobo. Kung saan man ito dumaan, lahat ng nakakasalubong nito ay naglaho, parang nilamon. Talagang nakakatakot ang pag-ataking ito. Babae, huwag mo akong maliitin. Ngunit nang malapit ng hamampaz ang pulang dugong bagyo, iwinagayway ng Soul Sovereign ang kanyang manggas at isang marilag na chi ang lumabas sa kanyang katawan. Ito ay tulad ng isang hindi nakikitang hadlang na hamarang sa pulang dugong bagyo. Soul Energy. Nang maramdaman ni Xingju ang chi mula sa Soul Sovereign, nagulat si Xingju. Ang pagtataka ay lumitaw sa kanyang mga mata nang mapagtanto niya na ang hindi nakikitang chi ay talagang enerhiya ng kaluluwa. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang enerhiya ng kaluluwa ay may halong napakalakas na enerhiya na hindi mas mahina kaysa sa pulang dugo na bagyo ni Zumi. Bang! Nang magbanggaan ang dalawa, isang napakarahas na alon ng enerhiya ang agad na nalikha. Ang ripple ng enerhiya ay napakabilis na tumagal lamang ng ilang sandali para ang Soul Sovereign at Zumi ay nilamon sa loob nito. Ito ay patuloy na kumalat, at ang enerhiyang ripple ay parang isang demonyo na maaaring lamunin ang lahat ng bagay sa kanyang landas, nilamon ang lahat ng mga sirang brick at tile sa hardin. Nang mawala ang nakakatakot na energy ripple, nagulat si Xingju nang matuklasan na ang dating magulo na hardin ay isa na ngayong ganap na gulo. Maging ang lupa ay naging mas makinis. Sa sandaling ito, mayroon lamang dalawang tao sa makinis, pamilog na lupa. Ang isa ay ang Soul Sovereign na lumulutang sa himpapawid, at ang isa ay si Zumi, na napaliligiran ng isang pulang dugong bagyo. Ikaw ay naghahanap upang mamatay, ang iyong lumang bagay. Nang makitang ang kanyang pag-atake ay naharang ng Soul Exalt, lalo pang nagalit si Zumi. Sa isang pag-iisip, hindi mabilang na mga buhawi ang sumabog mula sa kanyang katawan at bumaril patungo sa Soul Exalt. Ang kanyang aura ay ilang beses na mas nakakatakot kaysa dati. Emph. Ngunit ang Soul Sovereign ay bamantong hininga lamang bilang tugon sa napakalakas na pag-atake. Bigla niyang pinaghiwalay ang kanyang mga braso, na naging dahilan upang muling bamalot sa kanya ang isang translucent barrier. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang hadlang ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Bang 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 bang. Patuloy na binomba ng mga pulang dugong bagyo ang hadlang ng Soul Sovereign, na nagdulot ng mga pagsabog na nakakatalim ng tainga. Napuno ng dugong pulang mga bagyo ang buong hardin, at ang mga figure ni Zumi at ng Soul Sovereign ay hindi na makita. Ang mga kamao ni Xingju ay mahigpit na nakakuyom habang ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo. Siya ay labis na nag-aalala. Kahit na hindi niya malinaw na nakikita ang sitwasyon, naramdaman ni Xingju na si Zumi ay lumalakas at lumalakas, habang ang Soul Sovereign ay humihina at humihina. Kung magpapatuloy ito, tiyak na matatalo ang Soul Sovereign. Bang! Nang si Xingju ay nag-aalala tungkol sa Soul Sovereign, isa pang nakakatalim na pagsabog ang umalangaw-ngaw, at isang figure ang bumaril mula sa walang hangganang enerhiyang ripple. Nagulat si Xingju nang makitang ito ang Soul Sovereign. Ayos ka lang ba, Soul Sovereign? Si Xingju ay nagmamadaling tumakbo papunta sa Soul Sovereign pagkatapos niyang mapunta sa lupa. Laking gulat niya nang makitang ang katawan ng Soul Sovereign ay mas ilusyon kaysa dati, na nangangahulugan na siya ay nasugatan ng husto. Kalokohan, hindi ako bagay sa babaeng ito na may ganitong klase ng katawan. Xingju, may isang paraan lang para harapin siya ngayon. Halika, pumirma ng kontrata sa akin. Seryosong sinabi ng Soul Sovereign kay Xingju nang makita niyang sumugod si Xingju at pagkatapos ay tumingin kay Zumi, na nakatago sa mga pulang dugong bagyo. Ano? Pumirma ng kontrata. Ang mga salita ng Soul Sovereign ay natigilan kay Xingju, dahil hindi siya nang ahas na maniwala na ang isang maalamat na honorable na sandata ay talagang gustong pumirma ng kontrata kay Xingju. Ito ay hindi maisip. For a moment, hindi niya talaga kayang tanggapin. Anong pinag-spacing out mo? Ang swerte mo talaga anak. Sampal. Nang makita kung gaano gulat si Xingju, inilibot ng Soul Sovereign ang kanyang mga mata sa kanya.
Nang hindi naghihintay ng sagot, hinawakan niya ang kamay ni Xingju. Buzz. Sa sandaling ito, naramdaman pa ni Xingju ang kakaibang enerhiya na damaloy sa katawan at isipan ni Xingju. Ito ang kontrata na gustong pirmahan ng Soul Sovereign sa kanya. Gayunpaman, ang enerhiya ng Soul Sovereign ay tila masyadong nangingibabaw at tila hindi pinapayagan si Xingju na tumanggi. Pinipilit niya talaga si Xingju na pumirma ng kontrata. Higit sa lahat, si Xingju ay talagang walang kakayahang lumaban. Biglang naramdaman ni Xingju ang matinding kirot sa kanyang isipan. Ang sakit na ito ay tumagal lamang ng ilang sandali, at nang ito ay mawala, si Xingju ay nabigla nang malaman na siya ay pumirma na ng kontrata sa Soul Sovereign sa kanyang isip. Xingju, ipasok mo sa akin ang puwersa ng iyong kaluluwa. Whoosh! Matapos makumplito ang lahat ng ito, ang Soul Sovereign ay nag-aalalang hinimok si Xingju. Pagkatapos niyang makipag-usap kay Xingju, tumalon siya at talagang sumugod kay Zume. Sige. Nang makita ito, hindi nang ahas si Xingju na maging pabaya at nagmamadaling isinama ang kanyang Soul Force sa kontrata sa Soul Sovereign. Ito ay dahil nabigla si Xingju nang malaman na ang kontratang ito ay talagang ganap na naiiba sa mga kontrata sa pagitan ng artifacts at totems. Kaya lang sa pamamagitan ng kontrata, hindi na kailangan ng physical contact at matatapos ang paglilipat ng kapangyarihan. Whoosh whoosh whoosh. Kasunod ng pag-iniksyon ng kapangyarihan ng Soul Sovereign, ang katawan ng Soul Sovereign ay talagang naging mas solid. Bukod dito, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbuga ng maitim na gas na bumangon na parang apoy. Ito ang Soul Force ni Xingju. Sa sandaling ito, ang lakas ng Soul Sovereign ay talagang tumaas ng malaki kumpara sa dati. Bata, hahayaan kitang masaksihan ang lakas ng soberanong ito. Swish 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 swish. Nabasag ang katawan ng Soul Sovereign at naging hindi mabilang na dark black gas. Sa huli, ang gas ay aktwal na nakondense sa isang solid compass. Ang bawat compass ay naglalaman ng sobrang nakakatakot na dami ng enerhiya. Ito ay isang honorable weapon. Sa isang honorable weapon sa kamay, maaari niyang labanan ng isang mid-stage war god. Gaano kalakas ang isang kompletong honorable weapon? Ang pag-atake ng Soul Exalt ay walang dapat kutsain. Bagamat hindi ito kahanga-hanga gaya ng pag-atake ni Zume, talagang naging sanhi ito ng alon sa paligid. Sa sandaling ito, nanginginig ang lupa, at ang pagpapatupad ng parusa ng Venerable Soul Whisperer, na konektado sa kanyang kaluluwa, ay nagbigay daan sa kanya na maranasan kung gaano kalakas ang pag-atake. Emph, bulok na matandang lalaki, sa wakas ay ginagamit mo na ang buong lakas mo. Kung gayon, hahayaan kitang masaksihan ang tunay kong lakas. Sa harap ng gayong pag-atake, ang kalmadong mukha ni Zume ay nagpahayag ng isang pahiwatig ng kalupitan. Pagkatapos ay bahagyang iginalaw niya ang kanyang mga paa at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Isang walang hangganang dugo-pulang gas ang lumabas mula sa kanyang katawan na parang magma mula sa isang sumasabog na bulkan. Ang walang hangganang aura ay bumaril sa kalangitan na parang isang higanteng ahas. Umikot ito sa kalangitan at naglabas ng nagbabantang aura. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay hindi niya matukoy kung battle chi ba iyon o killing chi. Gayunpaman, sigurado siyang sapat na ang kapangyarihang nakapaloob dito para manginig si Xingju. Boom 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 boom. Habang ang dalawang malalakas na enerhiya ay nagbanggaan sa isa't isa, ang walang limitasyong mga alon ng enerhiya ay tumaas. Kasabay nito, nagulat si Xingju nang matuklasan na ang lupa sa ibaba niya ay marahas na umuuga. Ang mga alon ng nakakatalom na ingay ay maririnig mula sa ibaba, at hindi mabilang na mga bitak ang mabilis na kumakalat. Parang gumuho talaga ang lupa. Kalokohan. Gayunpaman, sa oras na napagtanto ito ni Xingju, huli na ang lahat. Naramdaman niyang lumutang ang kanyang katawan, pagkatapos ay nawala ang kanyang center of gravity at nahulog pababa. Sa sandaling ito, si Xingju ay nagpapanik. Itim na itim ang paligid niya. Ang tanging nakikita at nararamdaman niya ay ang higanteng bukol ng lupa na bumabagsak sa napakabilis na bilis. Ang mga pag-atake ni Zume at ng Soul Sovereign ay talagang naging sanhi ng pagbagsak ng lupa. Anong uri ng kapangyarihan ito? Sa sandaling ito, kumpara sa takot, ang puso ni Xingju ay talagang mas namangha. Namangha siya sa pagkawasak na dulot ni Zume at ng Soul Sovereign. Dapat malaman na ang maging sanhi ng pagbagsak ng lupa, sa Sky Martial Continent, ay isang bagay na tanging mga Battle Emperors lang ang makakagawa. Gayunpaman, sa lugar na ito, malinaw na walang ganoong lakas ang Battle Gods. Hindi naman gumuguho ang lupa, walang laman ng hardin sa likod ng Lee Residence. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Laking gulat niya nang matuklasan niyang may liwanag na lumitaw sa ibaba niya. Ang liwanag na iyon ay talagang isang hadlang, isang higanteng pasukan ng hadlang.